Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Prioridad ngayon ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang lugar ng pamumuhunan. Pahayag ito ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimondo sa ginanap na meeting with Filipino and American business leaders sa Makati City. Ipinapakita ito anya ng dumaraming official trips at business missions sa Pilipinas mula sa U.S. Espesyal, ani Raimundo, ang Pilipinas dahil sa 72 taon ng matibay na bilateral ties sa pagitan nito at ng Estados Unidos. Binigyang diin nitong bagamat magtutungo ito sa Bangkok, Thailand, sa Pilipinas lamang siya magsasagawa ng trade and investment mission sa inisyatibo ni US President Joe Biden, ang kauna-unahan para sa Pilipinas. Iniulat ni Raimundo na mahigit $1 billion na halaga ng investment commitment sa Pilipinas ang mula sa US companies sa sektor ng renewable energy, artificial intelligence o AI, digitalization at infrastructure. Ang mga sektor na ito anya ang prioridad ng Administrasyong Marcos. Samantala, sinabi naman ng White House executive na inaasahang bibisita ulit si US Secretary of State Anthony Blinken sa Maynila sa susunod na linggo. Ito ang ikalawang official trip ni Blinken sa Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinutulak ng travel platform Klook Philippines ang mas maraming domestic travel sa Pilipinas ngayong taon upang itaguyod ang lokal na turismo. Kabahagi pa rin ito ng programa para palakasin ang tourism outlook ng bansa. Ayon kay Klook Philippines and Thailand General Manager Michelle Ho, nais nilang magkaroon ng mas malaking papel sa paghihikayat ng mas maraming Pinoy na pumasyal sa Pilipinas bilang tahanan nito ng pinakamagagandang destinasyon sa rehiyon. Upang makamit ito, layon ng kumpanya na pagandahin ang mga alok na staycation sa mga malalaki at maliliit na accommodation sa bansa. Batay sa survey ng Klook noong Abril 2023 hanggang kalagitnaan ng Pebrero 2024, halos sa 72% ng respondents ang nagsabing may mga plano na ang mga itong magkaroon ng domestic travel ngayong taon, kumpara ito sa 76% na mayroong planong magkaroon ng international trip. Ilan sa mga pangunahing destinasyon sa naturang panahon ang Baguio, Boracay, Batangas, Palawan at Tagaytay, habang ang mga overseas travel naman ay nakabook sa Hong Kong, Singapore, Thailand at Japan. Maliban sa lokal na turismo, pinaplano rin ng Klook na subukan ang music at sports tourism tulad na lamang ng overflow ng travel bookings sa Singapore para sa mga fans na nagpunta sa Taylor Swift The Eras Tour concerts nitong buwan. Balak din itong samantalahin ng Olympic Games 2024 sa Paris at World Expo Osaka sa 2025 para sa paglikha at pagbundle ng deals sa mga travelista. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda si Filipino-American singer Apple the App ng Memorandum of Understanding o MOU sa Asian Development Bank o ADB at EV Solutions Provider Legacy o EV LLC o Legacy EV upang isulong ang mga programa partikular sa clean mobility at electric vehicle o EV training sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Sa ilalim ng MOU, isinapormal na ang non-exclusive framework ng kooperasyon at kolaborasyon sa paglikha ng programa at proyekto para sa pagtutulak ng clean mobility at e-vehicle training programs sa lahat ng ADB borrowing member countries. Nilagdaan ang MOU ni na Apple the App founder ng Apple the App Foundation International o APLFI, ADB Vice President for Market Solutions Bhargav Dasgupta at Maverick Knowles, President and Co-founder ng Legacy EV.
Isinagawa ang pagsasapormal ng MOU kasabay ng pagbisita ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo sa Pilipinas. Sa panayam, sinabi ni Apple the App na sisimulan nila ang EV education sa bansa sa pakikipagtulungan sa mga universidad at kolehiyo at depende ang bilang ng mga benepisyaryo sa mga eskwelahang ito. Tuturuan ang mga bata kung paano i-convert ang gas sa electric, gamitin ang baterya para makapagpailaw ng bahay, maipon ang enerhiya o gamitin para sa pagpapaandar ng makabagong mga sasakyan. Ayon kay Phil Amsinger, Apple the App, dahil patungo na ang Pilipinas sa electric future at nagsisimula na ang bansa sa paggamit ng electric cars, dapat lang anyang matutunan nitong ayusin at gawing electric cars ang mga jeep. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.